Pampalumot, Makaradol, Fred Padernos, Istorya Pakaradol. O ito, magandang balita ito sa ating mga konsumidor dyan sa Luzon area. Lalong-lalo na itong mga nasa ilalim ng Meralco. Magandang usapin ito, magandang balita ito para sa inyo dahil ang Energy Regulation Commission or ERC ay meron dang order. May order ang Energy Regulations Commission sa Meralco na mag-refund o magbayad ng nagkakahalagang 9.5 billion para sa kanilang mga consumers ng kuryente na kung saan ito ay bali sobra sa kanilang siningil na bayarin sa kuryente noong mga nagdaang ilang taon o ilang buwan. Ang ibig sabihin dito na hindi tama yung rate na kanilang sinisingil sa mga kuryente. At overcharging ang tawag. So, nireview ito ng Energy Regulations Commission at napag-alaman na sobra-sobra ang siningil ng Meralco na bayad sa kuryente ng kanilang mga konsumidor. Kaya ngayon, ang ERC ay mayroon order na mag-refund sa kanilang mga consumers na nagkakahalagang 9.5 billion. 9.5 billion. Of course, hindi yan ibibigay sa isang konsumidor. Lahat yan ay maghahati-hati gaya ng pagsingil nung una ng mga consumers. Ang halaga na yan ay dapat ma-refund sa lahat ng kailangang mga consumers in due time. At ang naging hirit ng Meralco, aminado naman sila na sila ay nag-over recovery o sila ay nagsingil ng sobra doon sa ipinahintulot ng batas, ay sila ngayon ay magre-refund. Ang hinihirit nila, gagawin nila ito sa 36 months. 36 na buwan nila itong babayaran na 9.5 billion. Kibali alin ito? 3 taon. O 3 taon nilang babayaran. Pero hindi ito pinayagan ng Energy Regulations Commission. Ito ay pinababayaran sa kanila sa loob lamang ng 6 months, 6 na buwan. Kaya asahan ninyo na kayo dyan na mga consumers ng Meralco ay makakatanggap kayo ng refund dyan sa inyong mga electric bills dahil ito ang utos ng Energy Regulations Commission. Kita mo yan, pagkalaki-laking pera yan ha. Yan ang sinasabi ko sa una. Pa sinti-sinti mo, pa point-point something, pa piso-piso, ganon sa bawat consumer. Pero pag yan ay naipon sa pangkalahatan, kita mo, umabot ng 9.5 billion. Pagkalaki-laki ang pera yan. Kung pahawaking ka ng buong 9.5 billion, malulula ka niyan. Ganyan nakakalula ang mga pakunti-kunti, patingi-tingi na kinukulikta sa mga consumers na kung iyong itutotal lahat ay nakakalula nga, ito pa lamang 9.5 billion. Kaya yung iba dyan na hindi umiinda dahil maliit lang daw itong okay na lang yan, maliit lang. Kung titingnan ninyo sa bawat isa ay talagang maliit nga lang yan. Pag yan ay natotal na sa buong dami ng mga consumers, abay malaking pera yan na nawawala. Ilan ba yung mga rehistradong konsumidor ng kuryente sa ilalim ng Meralco na ngayon ay umaasa na sila ay ma-refund ayon sa order ng ERC ng halagang 9.5 billion sa kabuuan nila sa loob ng 6 na buwan. Ito yan. As of ang Meralco, as of December 31, 2025 na rehistro o na record, meron itong 7,598,000 na mga residential connections. Mga bahay na may connection ng kuryente 7,598,000. Sa mga commercial establishments naman na may connection ng kuryente mula sa Meralco ay umaabot ito ng 607,000. 607,000. Habang ang mga industrial na mga may connection, ito malalaking konsumo nito, kagaya ng commercial building. Ang industrial connections ay mayroong 11,000. Habang meron namang mga street lights
na yan ay nakakabit din sa gobyerno, binabayaran ng gobyerno, ay merong 5,000 na koneksyon as of December 31, 2025. So sa kabuuan, itong mga konsumidor ng sa ilalim ng Meralco ay umaabot ito ng 8,221,000. Oh, kita mo yan? 8,221,000. Ulitin ko, itong pinag-uusapan natin sa Meralco, hindi ito systems loss ha. Kuha ito, overcharging. Nagsobra ang kanilang singil nung nakaraang mga billing na ngayon ay nasilip ng ERC at ipinababalik ito sa magitan ng refund. Kung paano gagawin yan, kung cash na bibigay, hindi ko alam. Sa kanila yan. Pero malamang dadaanin yan sa ibabawas sa bill ng kuryente. Okay pa rin yun. Ibabawas sa bill. Okay pa rin yun. Bawat billing mo may bawas. Halimbawa, kung ang billing mo sa isang buwan ay umabot ng 3,000, babawasan nung dapat na refund kada buwan ay less than 2,000 na lang yun. Pero dapat nakalagay doon sa billing na ito ay refund, bawas at refund ito. O para, alam mo, kailangan maging mapagbusisi, ha? Mapag-usisa sa ating mga billing kasi ang daming nakalagay dyan na mga apelyido, na mga pangapangalan, na mga kung anong mga hirundis na nandyan, na mga bayarin, pa point sintimo lang, pa piso-piso, pero pag tingnan mo, ang dami. So, normally ang tao, ang tinitingnan na lagi yung total billing sa baba. Pag tingin ng ganyan, ito bayarin natin, bayaran mo yan. Hindi na binabasa yung mga nakahiliran pag kadami-daming mga apelyido ng mga pangalan na mga point something pesos, centavos. Ngayon pala, pag yun ay naipon, ay umaabot ng bilyon. Kita yun ng mga kumpanya ng electric kooperatiba, kita ng mga electric power distributors. Ha? Pasimple-simple lang sila, pero bilyon ang ending. Ha? Kaya yan, ay magre-refund sila ng ganyan. Ha? Dahil utos ito. Salamat naman sa ERC at talagang ito ay kanilang nasilip ng Energy Regulations Commission at ngayon ay may utos na mag-refund ito. Tutukan natin ang susunod na mga pangyayari at ating susundan, susubaybayan ang mga balita na lalabas at aming ibabahagi ito sa inyo para kayo ay may malaman na mga dapat ninyong malaman na may kinalaman sa ating araw-araw na pamumuhay, lalong-lalo na ang araw-araw na gumagamit ng mga kuryente. At yan na muna ang ating balita dito sa ating natalakayan ngayon. Dito lang yan sa Istorya Pakaradol. Dito lang yan sa Radyo Abante SJTV.